Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo how to find the area of a regular polygons. So ano po yung mga regular polygons na i-discuss po natin sa lesson na ito or sa video na ito? Okay, first is how to find the area of equilateral triangle o ito po yung tinatawag na regular triangle. Another is we are going to discuss how to find the area of regular pentagon, and last, how to find the area of regular hexagon. So kung mapapansin ninyo, wala po yung square at wala yung rectangle. So hindi na po natin i-discuss kasi ito po ay lesson na ninyo nung kayo po ay grade 7. Okay, so ipipresent ko po yung formula ng area of a regular triangle, yung formula ng area for regular pentagon, at yung formula for the area of regular hexagon. At magpipresent po ako ng examples kung paano po ito i-calculate or gamitin sa mga examples o sa pag-solve ng area. Okay. So ito pong lesson na ito ay prerequisite sa susunod po natin na lesson. Ang kasunod po kasi nito ay how to find the volume of a regular polygons. Okay? Okay, so to start the lesson, let us define first what is a regular polygon. Regular polygon, a polygon with equal measure of sides and equal measure of interior angles. So sabi po niya, ang polygon daw po ay regular kung equal measure yung side length at equal measure yung kanyang interior angles. Halimbawa, ito po yung ating regular triangle or equilateral triangle. So ito po ay equilateral triangle or regular triangle kapag yung measurement po ng sides ay pare-pareho ang measurement. Okay, kung wala pong nakalagay na pare-pareho ang measurement, kapag may mark po na ganito, ibig sabihin ng mark na yan ay equal po yung kanilang measurement ng sides. Okay? So, kapag ganitong may mark, ibig sabihin ito na po ay regular triangle or equilateral triangle. Another one ay consider natin ay yun pong sides, yun pong angles rather. Okay? So, dapat yung angles din po niya ay pare-pareho din po yung measurement. Okay? So, ang symbol po na ganito, 1, tagi-isang curve na ganito, ang ibig sabihin po niyan ay pare-pareho po yung measurement ng angles na ito. Okay? How about sa ating pentagon? Paano po natin masasabi that this pentagon is a regular pentagon? Okay. So, if we have markings, ibig sabihin ng markings na ito ay pare-pareho ang measurement ng side. So, ito po ay regular pentagon. Okay? Or, pwede naman pong lagyan natin ng measurement. Another one, just like triangle, dapat the same din yung measurement ng interior angles. Okay? So, ang symbol na itong curve na tag-iisa ay pare-pareho ang measurement ng angles. And the other one, regular hexagon. Again, hexagon has 6 sides. Para po ito ay regular hexagon, dapat pare-pareho din po yung measurement ng sides at pare-pareho po yung measurement ng angles. Para po natin masabi na ito po ay regular hexagon. Okay. Okay, so let's start for the area of a regular triangle. So here sa atin pong figure, yung ating pong triangle ay regular because of this symbol. So equal in measure of sides. So here, let us say, sabihin na po natin na yung side po niya ay gamit tayo ng letter na A. So A stands for the side of the triangle. So kaya po sila pare-parehong A kasi pare-pareho po ang measurement. Kaya nga po tinawag na regular triangle. Okay. So A here is the side. So to calculate the area of this regular triangle, since isa lang po yung variable na nandito, A lang po. Ito po yung pangalan ng sides. Okay? A. So here is the formula. A area is equal to A squared, square root of 3 divided by 4. So notice here sa atin pong formula, para makalculate yung area, A lang po yung nandito. Ibig sabihin, ito po yung kailangan na given lang para makalculate po yung area. Okay? So, paano po? All you have to do ay substitute natin yung given. For example, maglalagay po ako ng example na length ng side nitong triangle na ito. Halimbawa, ang side po niya ay
5 feet. So, ibig sabihin, lahat po itong sides ng triangle ay 5 feet. Kasi, again, regular triangle nga po. Okay, so, using the formula, the area of the triangle, substitute lang po natin yung A, measurement ng side ng triangle. Okay, so this become A is equal to, since 5 feet yung ating side ng triangle, then 5 po yung isa-substitute natin dito sa A. Okay? So A is 5, may square, kaya may square, and then square root of 3, just copy, and then divided by 4. So here, ang ginawa lang po natin dito sa formula ay substitute lang po muna yung value ng side o yung measurement ng side, which is 5 here. Okay, so pwede pong ilagay yung unit na feet, pwede naman pong hindi. Okay? Pwede na pong mamaya natin ilagay sa final answer po natin. Okay. So, ang unang isi-simplify po dito ay ito pong 5 square. Ang ibig sabihin po ng 5 square ay 5 times 5, kaya yan po ay 25. Okay? So, 5 square is 25. Then, copy square root of 3 divided by 4. So, ano pong gagawin? So, yung 25 cannot be divided by 4. So, hindi na po pwedeng i-divide. So, ibig sabihin, naka-simplified form na ito. So, kapag wala po kayong calculator, pwede na pong ito yung kanyang final answer. Ilalagay lang po natin yung kanyang unit na feet. Lahat po ng area, ang unit po ay magiging square. Ano po? Square. Kaya ito po ay square feet kasi feet po ang given na unit sa ating length. Okay? So, the area is equal to 25 square root of 3 over 4 square feet. Ngayon, kapag ang hinahanap naman po sa inyo ay in decimal, ipipindot lang po yan sa calculator. So, kapag pinindot natin yan sa calculator or pinrest natin yan sa calculator, ang magiging sagot po dyan ay 10.82 square feet. Okay. So, paano po ito i-press sa calculator? Ganito lang po yun. First, i-press po ninyo yung 25, and then next, square root, then next 3. So, hindi nyo po kaagad i-divide sa 4. Dapat ay i-equal nyo po muna. Again, i-press po yung 25, square root, and then 3, and then equal sign. Kapag mayroon na pong sagot, i-press nyo po yung divide by 4, and then equal po ulit. Ang ilalabas po ng inyong calculator ay, ito po, 10.82. Okay? And then, of course, huwag kakalimutan yung unit. This is square feet. Okay, so how about for the area of regular pentagon? So again, pag sinabi po nating pentagon, how many sides of a polygon? Pen means 5, kaya yan po ay 5 sides. Yan po yung pentagon. Again, ito po ay masasabing regular pentagon kapag pare-pareho po ang measurement. Okay? Let us say, yung name ng side ng regular pentagon natin ay A. Kaya po A lahat kasi pare-pareho nga po yung kanyang sides. Okay? So again, A is the side of the regular pentagon. So the formula to calculate the side of a regular pentagon is this one. A stands for area is equal to square root of 25 plus 10 square root of 25 divided by 4 times A squared. So notice sa ating formula, ang variable lang po dito ay A. Ito lang po yung side ng regular pentagon. So sasubstitute lang po natin yung value or measure ng side ng pentagon dito po sa A, and then isi-simplify na po natin. Okay? So eto, kapag gusto po ninyong i-simplify in decimal form, kailangan po natin ng calculator. Okay? So paano po? Substitute po natin yung given measurement. Let us say, sabihin po natin na yung side ng regular pentagon na ito ay 6 feet. Ano po? So for example, 6 feet lang po. Substitute po natin yung A na 6 feet dito po sa A sa formula. So this will become, okay, kapag dinesimal po natin ito po yung magiging sagot natin. 1.72 times, ano po yung A natin? Ang A natin, side of the pentagon is 6. So kaya 6 and then square. Kasi A square po ito, kaya 6 square. And then simplify, 6 square is 36. And then multiply lang po natin ito. This will become 61.94 square feet. Okay, so here, paano po natin isi-simplify itong buo? Ano po? Paano po natin yan isi-simplify? So ito lang po yung gawin natin. Ang first po na gagawin ninyo ay i-press po ninyo yung 10, then square root, and then 5. Then next ay equal sign.
Okay? Pagkatapos ng equal sign, i-a-add po ninyo yung sagot sa 25. Then, kukunin po ninyo yung square root ng magiging sagot po nito. Okay. Pag nakuha na po yung square root, i-divide po natin sa 4. Dapat ang lalabas po dyan ay 1.72. So meron man pong diferensya kasi iba-iba po tayo ng calculator. Minsan, iba po yung lalabas ng calculator na scientific at yung calculator sa cellphone. Okay? Pero ito naman po ay sa second decimal lang. Okay? So here, kapag sinimplify natin as is ito po ay 1.72. Okay? Again, yung side po ng pentagon ay 6. Kaya 6 square, simplify po natin. 6 square is 36. Then multiply lang po sa 1.72. Then ang area po ng pentagon na ito or regular pentagon is 61.94 square feet. Okay. So here, yun pong area or formula ng area ng pentagon ay pwede po in decimal form, pwede po na in fraction form. So ito na po yung area na pwede natin gamitin kapag decimal po yung i-compute natin. So 1.72, ito po yun, and then a squared. Okay? How about kung wala po kayong calculator? Paano po natin gagamitin itong formula para maibigay po natin yung sagot or ma-compute po natin yung sagot ng area ng regular pentagon pag wala ang calculator. So ganito lang po 'yon. Substitute po natin yung area yung A, which is side of the pentagon, A here. Yan. So let's become this form, copy, and then A is 6, and then 6 square. Simplify natin, what is 6 square? That is equal to 36. And then next, ito pong 36, since ito po ay numerator at yung 4 ay denominator, pwede po natin yan i-divide. What is the common factor between 36 and 4? Or can you divide 36 by 4? Yes, pwede po. 36 divided by 4 is equal to 9. 9 po ba? Okay, so this is equal to 9. So here, pwede na po nating ilagay, tatanggalin po natin itong denominator na 4 at i-multiply po natin itong 9 dito po sa ating numerator. Okay, ganito po 'yon. Okay. So times 9 na po diyan. Wala na po yung kanyang denominator. Okay, kasi na-simplify na po natin. So ito pong 9, pwede pong nandito sa right ng square root, pwede naman pong nandito sa left ng square root. So ganito po, pwede pong nasa unahan. Okay, so here can be 9, ito po yung 9 dito, square root of 25 plus 10, square root of 5. So, lalagyan lang po na ito ng unit, square feet, pwede na po itong maging sagot natin kung wala po tayong calculator. Okay? Okay, so how about the area of regular hexagon? Again, how many sides? Pag sinabi pong hexagon, so yung number of sides po niya ay 6. Okay, so ito po yung ating hexagon. If you are going to count the sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6 sides. Kaya ang tawag po dito ay hexagon. Ngayon, para masabi pong ito ay regular hexagon, dapat pare-pareho po ang measurement ng sides. Okay? So lagay po natin that the sides or the side is A. Okay, bakit isang variable lang? Kasi pare-pareho po yung measurement. Again, A is the side. So the formula in calculating the area of regular hexagon is this one. Again, A stands for area is equal to 3 square root of 3 divided by 2 A square. Okay, isa lang po yung ating A dito o yung ating variable which is A kasi iyon lang po yung kailangan natin na measurement to find the area of regular hexagon. Okay? So, paano po natin yan sagutan or paano po natin i-compute yung kanyang area? Itong A po, maglagay po tayo ng measurement. Sabihin natin ang side po ng hexagon na ito ay 5 feet. Okay? Substitute po natin dito sa A, dito sa ating formula. So, it's become copy lang po natin yung itong 3 square root of 3 over 2, this one. And then yung A po natin, sabi natin ay 5, kaya magiging 5 square. And then simplify po muna to. What is 5 square? That is equal to 25. Yung 25, hindi po pwedeng i-divide sa 2 kasi hindi po whole number yung lalabas. Ito po ay naka-reduce na. So, para mas maganda po yung magiging sagot natin, ito pong 25, idala po natin dito sa unahan. Multiply po natin itong 25 dito sa 3. Okay? So, this become magiging 3, yung 25, kaya 3 times 25, inilugtong po natin square root of 3, then divided by 2. Okay? Kaya ito pong 25 napunta na po dito sa
unahan ng square root of 3. Okay? Then you can multiply this one. 3 times 25, that is equal to 75. And then copy square root of 3 divided by 2. So kapag wala po kayong calculator, pwede na pong itong maging sagot ninyo. Okay? Area is equal to 75 square root of 3 divided by 2 square feet. So that is the area of this regular hexagon. Kapag gusto naman po ninyong decimal, pe-press po ninyo yun sa calculator, ang magiging sagot po niyan in decimal ay 64.95 square feet. Again, ito pong 95, kapag depende po sa calculator ng gagamitin natin, pwedeng ito po ay 93, pwedeng 94, pwedeng 96. Ano po? Pero at least nakuha po natin yung whole number. So magkakaiba po kasi yung nilalabas ng scientific notation dun sa calculator po sa cellphone. Okay? So let's try this activity. Tingnan po natin kung tayo po ay natuto in solving the area of a regular polygons. Okay, for problem number 1, or question number 1, find the area of regular triangle with side length of 8 cm. Okay? Ang given po ay regular triangle at ang side length po niya ay 8 cm. So, pwede po ninyong i-post yung video na ito, i-compute po ninyo. At kung meron na po kayong sagot, baka pwede naman pong i-share dito sa comment box below. Okay? So, tingnan po natin kung tama po yung inyong sagot. For number 2 problem, what is the area of regular hexagon with side length of 7 feet? Okay, so here, there are 2 questions. Baka pwedeng pa-share naman po yung magiging sagot ninyo. Ano po? Salamat sa panood mga anak. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo, baka pwede naman pong i-click yung like. And then kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, ay click na rin po yung subscribe. Lahat po ng video lesson ng Math 8 Matatag ay i-upload ko po sa channel na ito.